Yo mga kasangga! Welcome back to my channel. For today's video, ay magluluto ako ng fish sweet and sour. Kahit anong isda pwede natin gamitin. Tilapia, pampano, kahit ano, tanigi. Ang ginamit ko ngayon ay ang talakitok. Tara, samahan niyo ako. Magluto tayo ng sweet and sour fish. Kahit anong isda pwedeng gamitin. Itong ginamit ko, talakitok, pwede kayong gumamit ng tilapia. Kahit ano. Bago ko prituhin ng isda, lalagyan ko muna siya ng seasoning. Irarab ko muna siya ng seasoning. Lalo na itong nilagyan ko ng gatla na to, lalagyan ko siya ng seasoning. Ayan. Irarab lang yan. Mabalik pa rin para may lasa ng isda natin. Ang loob, ganun din. Lalagyan din. I-rest muna siya natin ng mga 15 minutes bago natin siya i-fry. Magpapainit tayo ng mantika sa isang kawali. Syempre, lalagyan natin ng mantika. Kailangan painitin natin mabuti ang kawali, ang mantika, bago natin ilagay ang piprito nating isda. Dahil mainit ang kawali, pwede na natin ilagay ang ating lutuin o ipa-fried na isda para sa ating sweet and sour. So natin. Pagka golden brown na siya, pwede na natin balik pa rin yan. So ito lang ulo. Luto na ang ating isda, pwede natin siyang i-set aside. Pwede na nating hanguin ang isda. Actually, ang dapat gamitin ay green bell pepper at red bell pepper para colorful ba siya tignan. Pero kung wala naman, katulad ngayon, walang available sa refrigerator ko na green bell pepper, so red na lang gagamitin ko. Sa mga panimpla naman, siyempre pangunahin natin gagamitin suka, patis, ketchup. Gagamit din tayo ng salt, liquid seasoning, at maglalagay din tayo ng ground black pepper. At maglalagay din tayo ng soy sauce para medyo mag-dark yan ang kanyang color. Gagamit din ako ng cornstarch. Pwede rin all-purpose flour, depende sa inyo. Pero ang prepare ko kasi dito ay cornstarch. Magluto na tayo ng sweet and sour sauce. Yung pinagprituhan natin ng isda natin, yun ang gagamitin natin. Binawasan ko lang ng konti kasi may lasa na yun. Mas masarap na yun gamitin sa ating pagluluto ng sweet and sour. So unahin ko ang luya o gindo. Lalabasin natin ang aroma ng ating luya bago natin isunod ang iba pang pagigisa. Yan ang panguna. Lumalabas na ang aroma ng luya. Isunod na natin ang bawang.
Sunod na natin agad ang sibuyas. Hindi na kailangan lutuin mabuti yan. Ilagay na natin ng ating mga paninda. Katulad ng suka. Takpan muna natin bago natin haluin. Para hindi maglasang maanta o mapakla. Kapag luto ng suka, pwede na natin ilagay ang ibang paninda. Katulad ng brown sugar. Brown sugar ang ginamit ko. Mas sanay kasi akong gamitin ng brown sugar. Yung iba kasi medyo nahihirapan dito sa sweet and sour o escabeche. Kasi ang timplada ng sweet and sour, nag-aagaw yung asim, alat, amis. Naglalagay na rin ako ng konting asin. Maglalagay rin ako ng konting patis. Kayong mag-alat, hindi aalat yan. Dahil titikman-tikman naman yan. Nalagyan na natin ng tubig. Ang sauce na gagawin natin, siyempre depende sa isda na lulutuin natin. Tulad yan, dalawang palaki patang yan. So, pwede na yung kaunti lang. Hindi naman yung sobrang dami. Maglalagay na rin ako ng soy sauce. Kaunti lang para mag-darken lang ang kulay. Maglalagay na rin ako ng liquid seasoning. At maglalagay na rin ako ng ketchup. Pwede kahit yung tomato ketchup, banana ketchup, pwede. Depende na yan sa gusto nyo. Pakukuluin muna natin bago tayo maglagay ng cornstarch. Lulutuin natin ng ating sweet and sour sauce sa low heat o medium heat. Kapag kumukulo na, titikman muna natin kung ano pa yung kulang sa kanyang kalasa o sa panimpla. Almost perfect na. Lalagay ko po siya ng konting sugar. Konting sugar pa. Bago natin ilagay ang cornstarch, ilalagay ko muna ang ibang sahog. Katulad ng bell pepper. Nasabay ko na rin ang carrot. Pwede nang ilagay ang cornstarch. Ayaw ko naman masyadong malapot. Kaya tatantayin ko lang yan. Kasi ang gusto ko sa gulay, katulad ng carrot o bell pepper, half cook lang siya. Magdadagdag pa ako ng liquid seasoning.
siyempre ang ating ground black pepper. Naglalagay din ako ng konting another seasoning, ang ating magic sarap. Konti lang. Tamang-tama na ang lasa, naglalaban ang asim, alat, tamis. Tamang-tama lang ang lapot niya, kasi hindi rin naman maganda yung sobrang lapot. Ready to serve na to.